You know ladies, napakadali lang naman na mapamahal ang isang lalaki, or mas mag-e-effort pa yan, or mas ipaparamdam niya pa yung kanyang pagmamahal sa'yo, more than yung nararamdaman mo ngayon, or more than ang ine-expect mo. Napakadali lang naman ang dapat mong gawin. Pakainin mo lang siya ng respeto. Ibigay mo lang ito sa kanya. Mag-overflow lang ng respeto na nibibigay mo yun sa kanya. Mas lalo kanyang mamahalin. That is why sa video na ito ay nilista ko na yung 18 na ways kung paano mo ipakita ang respeto mo sa isang lalaki. And I believe this will help you. Actually, nakita ko lang to na sa isang libro, nabasa ko lang, but kinompile ko na because this is very helpful and I believe that it will help your relationship. So, let's go. Okay, number 1, not comparing him to other men. This is very important na wag mo siyang kinukumpara sa iba kasi ang sakit sa amin. Number 2, not exposing him to the public about his failure. Okay? Number 3, not shouting at him in private or public. Kasi lagi niyong tatandaan, meron kaming instinct na isang hari or isang leader. That is why napakasakit sa amin or parang hindi namin matanggap kapag sinisigawan nyo kami privately and even in public. Maraming mga lalaki na medyo mahaba yung tolerance, yung mabait. That is why pinapabayaan na lang, but that is not good actually. Okay? That is very disrespectful sa isang lalaki. Okay, number 3. Number 4. Not belittling his achievements or contribution. Huwag mong maliipitin. Matuto kang mang-appreciate kung anong naibibigay niya, kung anong achievement niya, more than yung maliit mo siya. You know? Busugin mo siya ng respeto, mga positivity. Okay, number 5. Wow, this is important also. Not making fun of his penis or sexual performance. Wow! You know, hindi po porke maliit yung kanya or hindi siya magaling ng sa kama is that pagtawanan mo na, make fun of it, and worse, ikwento mo sa ibang babae, especially ng ibang lalaki, you know, that is not good. That's very disrespectful. Ang tanging gawin mo dyan is that makipag-usap ka sa kanya, ayusin nyo. You know, pwede naman yan, galingan. You know, pinapag-uusapan naman yan eh. That is the problem. Minsan, yun yung actually sumisira sa relationship. You know, yung lack of communication. Okay, number 6, not reminding him how we help him with your money as if you did him a favor and are his savior. You know, there's a lot of you na gustong ipamukha na dahil sa inyo. Of course, hindi ko sinasabing wala kayong ginawa. But wag niyong ipamukha yun sa kanya. That is very disrespectful. You know? Kasi instinct ka namin, dapat kami yung nagpro-provide. So masasaktan yung loob namin kapag ipapamukha nyo na kayo yung gumagawa para sa amin. Function namin yun. Role namin yun. Okay? Number 7. Not bad-mouthing him to the children. Wag na wag nung gagawin yan. Huwag nyo siyang pahiyain or pagsabihan ng hindi magagandang salita sa harapan mismo ng inyong mga anak. This is very disrespectful. Masakit sa amin yun. Number 8, not denying him food to punish him. Please, don't do that. You know, merong mga kasabihan na to a man's heart is through his stomach. I don't know if yun yung exact na phrase. But I believe, as long as nandun yung idea. Okay? Number 10, not doing things for him with a negative attitude. Wow! Kung mag-effort ka, kung meron kang ibigay sa kanya, kung meron kang gagawin para sa kanya, please, gawin mo naman na buo yung loob mo. Gawin mo na masaya ka. Hindi yung pinapakita mo yung attitude mo na, you know, pang-rekado. Anyway, number 11, not gossiping about him with your friends and family. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Kung may problema sa kanya, pag-usapan nyo, i-communicate mo, ayusin nyo. Hindi yung i-chismis mo siya sa iyong pamilya at sa mga kaibigan mo. That is not good anyway. Number 12, not entertaining other men sexually face-to-face or on the phone. Wag na wag mo pong gagawin yan. Although minsan, sabi nga ng iba, naboboring lang, hindi naman sineseryoso, kaya nakikipag-flirt sa iba. But yung idea pa lang na nakipag-flirt ka sa iba, very disrespectful sa isang lalaki. Masakit po yon para sa amin. Wag na wag mo pong gagawin yon, my dear. Not calling him names or good for
nothing. Wag mo siyang pagsabihan ng tanga, bobo, wala kang alam, wala kang kwenta, wala kang silbi. Yung ipapamukha mo sa kanya na wala siyang ginagawa. You know, kahit minsan talagang ganun siya, but sabi ko nga, lahat ay dinadaan sa mabuting usapan. Wala pong naayos ng mga ganyang style o ganyang way. You know, anyway, don't do that. That's very disrespectful, okay? Not parading his issues online. One more. Nothing more. Pasensya sa English. Wag mo siyang i-post online, pahiyain online, or kung mayroon kang nabasa na mga memes that itag mo siya para you know, yung intention na ipamukha mo sa kanya that he's not good, he's so bad, you know, please, wag nyo pong gagawin yan, kaibigan. That is very, very disrespectful po para sa aming mga lalaki, and napakasakit po ng ganyan, mga kaibigan, okay? Don't do that. Next, number 15, not refusing to make love to him without giving him an honest reason why, such as you are sick, or telling him if he has hurt you so that you address the issues. You know, ito ang pinakamasakit or pinaka-common na problema ng lahat, especially mga married, is that kapag ayaw nyo ng sex, gumagawa kayo ng ibang rason, kunwari natutulog, kunwari may masakit sa inyo, kasi ayaw nyo lang, wala lang kayo sa mood. You know, ang isang lalaki, most of the time, kami yung mas mataas ang testosterone. You know, at sa amin, ang sakit sa dito, kapag hindi kami napagbibigyan, pero sa amin naman, naiintindihan namin kung valid talaga yung reasons ninyo. Kung talagang meron kayong sapat or at honest na reason, maintindihan namin, i-communicate nyo yun sa amin. Hindi yung nagagalit kayo, hindi yung nire-reject nyo lang kami nang hindi namin naintindihan kung bakit. Hindi na, you know, para sa amin rejection yun. Kaya huwag kang magtaka kung pumatol yan sa iba, naghanap yan ng iba, especially mga nagbayad yan para sa pansamantalang kaligayahan, hindi mo yan masisisi kasi nire-reject mo sa sex. You know, sex is very important sa married or sa marriage. Don't belittle or wag maliitin ang kapangyarihan ng sex sa marriage. Makapangyarihan po yan para mas makreate yung love ninyo, yung intimacy ninyong dalawa. Kaya wag mo siyang i-reject without any proper and honest reason. Wala kang sa mood, then mag-refresh ka, mag-shower ka, itry mo pa rin yung best mo, kasi sex is about your partner, satisfying your partner. The more you satisfy your partner, he will also or she will also satisfy you. Give and take po ang relationship. You know, yung mga bagay nito dapat pinag-uusapan ninyo. Number 16, not banging the door and sneering at him. Ito ay very disrespectful. Merong trending na, you know, yung binabalibag yung kotse, mag-aalis. Alam ko mga prank lang yun, mga either mga scripted or whatever, but the point is that kapag nag-uusap kayo, wag mong ibalibag kung ano man yung pwede mong ibalibag. Very disrespectful yun sa amin. At you know, tignan mo, pag ginawa mo yun, mas lalong umiinit yung ulo niya. Self-control, my friend. Lagi kong sinasabi sa inyo, idaan nyo sa mabuting usapan. Wala pong magandang nangyayari kung palagi kayong ganyan na galit, hindi maintindihan, at binabalibag nyo pa yung mga pintuan, ganun, or upuan, o palanggana. Very disrespectful yun sa amin, at yun ang nagtitrigger. Kaya minsan nagagalit din kami, kaya minsan hindi namin napipigilan yung aming mga bungangat or baka kamay, masampal ka ganun sa mga dahil sa mga bagay nun, because that is very disrespectful. Okay, number 17, not talking badly at him in front of visitors. This is very important kasi a lot of you is that kahit may mga bisita is walang self-control, pinapahiya siya, ipamukha sa kanya na wala siyang kwenta, ganon, na useless siya, wala siyang nagagawa, or ipamukha sa kanya yung mga mali niya, yung mga ginagawa niya. That is not good, kaibigan. Okay? Don't ever do that in front sa mga tao, sa mga bisita, even nga sa mga anak ninyo. Huwag mong gagawin yan. Very disrespectful. Okay, number 18, last but not the least, not blaming him for every wrong that you forget to see your own wrongs. This is, you know, very basic na principle ng relationship. Is that before mo na makita or tignan yung pagkakamali ng partner mo, i-check mo muna sa sarili mo. I-check mo muna ikaw. Baka meron ding problema sa'yo. Bago mo makita
yung sabi nga sa Bible, before you correct others person lag into their eyes, i-check mo muna ang sarili mo. Magsalamin ka muna, baka mas malaki sa'yo. Okay? Kasi ganito nga ang principle eh. The more na positive yung binabigay mo sa kanya, the more na positive din yung marireceive mo from him. Pero the more na negative yung pinapakita mo sa kanya, the more din na negative yung marireceive mo mula sa kanya. That is the basic and truth na principle ng any kind of relationship. So my friend, respect him and trust me, he will love you more. God bless.